Good day everyone. My name is Javelin Toledo from BAN 3A and my topic for today is school rituals, school traditions, and school ceremonies. So according kina Peterson until 2009, ang buhay na walang ritual and ceremonies, walang richness or hindi productive. Parang sa small daily rituals natin, nakakapag reflect tayo, may oras tayo for reflection sa mga past events, then sa connection, nagkakaroon tayo ng connections sa mga bagay-bagay around us, and then sa meaningful experiences, sa mga daily rituals, daily rituals, traditions, and mga ceremonies na ginagawa natin is nagkakaroon tayo ng mga meaningful experiences, lalo na sa mga traditions. Kumbaga, diba, sa mga traditions is meron tayong iba't ibang traditions. So, sa pagpapatuloy ng mga traditions, magsasagawa ng mga traditions na yun, kumbaga, na-preserve natin yung mga pamanang traditions natin. So, according naman kay CONFEL 2016, yung school ceremonies, school traditions, and school rituals is yun yung mga bagay na nagpapa-unique sa isang school, wherein dito masasabi natin yung isang school is active and alive. According pa din kay CONFEL 2016, sa pag-join natin or pag-celebrate natin ng mga to, mas nag-bring together or mas nagkakaroon ng connection sa isa't isa or sa kapwa din natin mga students, habang ini-integrate pa rin yung mission, vision, values, and also yung goals ng school natin. Sa school rituals, according to Peterson and Dale 2009, defined school rituals as procedures or routines that are infused with deeper significance. So dito, para siyang yung mga school rituals natin, mga habits natin sa daily, o yung mga procedures na ginagawa natin, which is mas deeper or mas malalim yung sa significance or yung impact nito. So examples of school rituals: greeting the teacher as a students encounter them along the corridor. Syempre, as respect natin bilang teachers natin sila, diba? Usually kapag nakakasalubong natin sila, kahit hindi sa school corridor, kahit sa labas, diba, binabati natin sila. For example, pag umaga, good morning ma'am, good morning sir. Then next is yung conducting flag ceremonies every morning. School rituals siya ginagawa, diba, usually ginagawa pag sa elementary is every Monday, if I'm not mistaken. Then observing the honoring gesture or pagmamano. Ito yung Filipino hindi siya tradition. Kumbaga nakasanayan na natin na magmano sa mga nakakatanda. Next is school traditions. So school traditions are significant events that have a special history and meaning and occur year in and year out. So dito naman sa school traditions, sabi significant events, kumbaga may special history siya, related pa din sa school. Kumbaga yung history, for example yung sa foundation, ganun. So may mga examples dito na naka-indicate, which is first, holding recollection activities to the graduating batch. Syempre parang yearly may nagre-graduate naman, diba? So arranging school camping. So sa school camping, nagiging tradition na siya sa school, which is familiar naman siguro tayo kapag elementary, may mga camping, tapos meron yung pupunta sa ibang lugar para mag-camping. So conducting freshman orientation. So usually kasi sa freshman orientation, usually siya sa high school, diba? Meron sa amin kasi dati sa grade 7, nung grade 7 kami, yung sa acquaintance, doon nagkakaroon ng parang i-welcome yung mga freshmen. So dito yung conducting freshman orientation naman, magkakaroon ng mga meeting din sa mga freshmen para hindi lang sa pag-welcome, kundi doon na din sila i-orient kung ano nga ba yung mga nakapaloob sa rules and regulations din ng school, and marami pang iba. So sa school ceremonies, ito yung mga school gatherings na ginaganap
wherein may kinalaman din yung ating culture. So, example na lang natin. Holding the annual graduation rites. Yearly naman nagkakaroon ng graduation, which is annual nga, di ba? So, next is yung joining some local cultural activities. So, yung mga students is nag-join sa mga local cultural activities sa community nila, wherein merong consent ng school din na lalabas sila para makipag-participate sa activity na yun. Then, yung pinaka-common is yung pag-celebrate natin ng Christmas, or yung mga Christmas party, mga year-end party. Diba, nagkakaroon tayo ng mga part of Christian. Yun lamang po. Thank you very much.